Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, February 2, 2026, consistent pa rin po at patuloy na nakikita sa ating advanced weather system ang banta na magiging pangalawang bagyo ngayong 2026 na tatawaging Bagyong Basyang. Nakikita siya sa may bandang silangan po ng Mindanao. Ngayon, aalamin natin kung ito nga ba'y mas madedevelop pa sa mga susunod po na mga araw bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Ngayong araw din po aalamin natin ang iba't ibang weather system na patuloy po nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ho tayo magpatuloy, please huwag niyo muna nakakalimutan ho na i-like at i-share ang ating update. Maraming salamat po. Kamusta? Magandang araw po. Ako po muli si Kuya Francis, ang hindi po nagsasawang magbahagi at maghatid po ng balita sa lagay po ng ating panahon. So ngayon po ay wala pa naman tayo, no? Take note, wala pa tayong bagyong minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero tulad po na aking sinasabi, sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential ay consistent pong nakikita. Ito nga pong low pressure area na manggagaling po sa may bandang silangan po ng Mindanao. So kung makikita nyo sa ating pinakamapa, pinakita ko na to kahapon, pero consistent pa rin po siya o stationary. Tinatawag natin stationary pag hindi masyado nagbabago ang direksyon. Sa pagitan ng February 4 hanggang sa February 10, isang LPA po na nasa low chance na category na maging isang tropical depression ang patuloy po nating mino-monitor. So ito ba ay magiging pangalawang bagyo ngayong 2026 at unang bagyo ngayong February? Base po sa ating advanced weather system, bagamat nasa consistent po siya na pagiging low chance para maging isang ganap na bagyo, nananatili pa rin po itong banta para maging pangalawang bagyo, at ang pangalawang bagyo ho ay tatawagin po nating Bagyong Basyang. Pero hindi po itong LPA na yan ang nagbibigay ng pag-uulan sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Meron pa rin po tayong tatlong weather system. So samahan niyo po ako. Pero bago yan, ipapakita ko yung pinakamapa natin at meron din po tayong heavy rainfall warning. So samahan niyo po ako at maigsi lang naman po yung ating update. So kung makikita nyo po, no, sa ating pinaka live na mapa, ito araw-araw ko po ipinapakita para transparent po tayo sa ating mga kababayan. Kamusta ho kayo dyan, mga senior po natin? So kung makikita nyo po sa ating pinakamapa, wala po tayong bagyo, mga low pressure area sa ngayon na minomonitor. Pero merong mga sirkulasyon ng hangin o iba't ibang sirkulasyon ng hangin ang ating patuloy po na nakikita. Unang-una po, may mga banta tayo ng heavy rainfall warning. So, i-explain ko mamaya at sabihin ko po yung mga lugar. Pero ngayon po, sa tinatawag natin na forecast weather condition, dito pa rin po, sa may area po na Visayas, sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, patuloy pa rin po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms, yung mga lugar po na yan, dahil pa rin po sa shoreline. Alam nyo, ang shoreline sa ngayon hindi naman kalakasan, pero nagbibigay po o nagdudulot po ng mga pag-uulan sa mga direktang lugar po nito na naaapektuhan. Ang shoreline po ay salubungan ng malamig at mainit na hangin. Yung mainit na hangin, yung easterlies po yun ha. Wala siya sa update, pero kung makikita nyo, ito yung hangin ng easterlies. At ang easterlies kasi ang isa sa pwedeng maging dahilan para ma-develop po yung LPA o low pressure area na ating nakikita sa ating advanced weather system na manggagaling po sa may silangan po ng Mindanao. So kung mapapansin nyo naman, meron ng sirkulasyon dito, meron ng cloud cluster. Ito yung sinasabi natin na banta ng low pressure area na mabubuo sa pagitan po ng February 4 hanggang sa February 8. Pero malayo pa siya sa ating Philippine Area of Responsibility, kaya meron bang mga tsansa o mga pagbabago sa posibleng magiging galaw nito. Sa area po ng Mindanao, ang lagay po ng panahon dyan ay patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies na meron po mga isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa mga local thunderstorms or mga localized thunderstorms. Alam nyo, mga kababayan ko, ang mga localized thunderstorms po, napakabihira niyan magbigay ng pag-uulan. Pero madalas, kapag ka nagkaroon ng mga pag-uulan bandang hapon, at ang pinaka main na lugar na apektado ho niyan ay ang ilang bahagi po ng Mindanao. Pero syempre, hindi pa rin ligtas ang Luzon at Visayas. So, sa area po ng Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, patuloy naman po makakaranas. Ito po, no, medyo mahangin pa rin at medyo malamig. Dahil pa rin po sa easterly, sa northeast monsoon or hanging amihan. Kung mapapansin nyo po, ang amihan natin ngayon, no, mas lumalakas pa, no, mas nagiging malamig. Lalo na ho,
bandang hapon, no? Alas 4 hanggang sa magabi. Basta mayroon pong pag-ihip ng hangin, ay mararamdaman natin yung malamig dahil po yun sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang amihan naman po ay walang significant na impact sa malaking bahagi po ng Metro Manila, the rest na Luzon, pero asahan pa rin natin yung medyo mga light rains o mahihinang pag-uulan dahil nga po sa iba't ibang weather system na mga kaapekto dito sa amihan tulad na lamang po ng shear line o yung tinatawag natin na salubungan po ng malamig at mainit na hangin. So kahit wala po tayong bagyo sa ngayon o low pressure area na minomonitor, ay meron pong nakataas na heavy rainfall warning. So ito yung sinasabi natin na mga lugar po na apektado ng mga pag-uulan. At lagi kong kinaklaro po sa inyo na hindi lang naman kasi mga bagyo o low pressure area ang ating laging minomonitor. Alam nyo, okay ang panahon natin ngayon, mas malamang po ang magandang panahon ngayong araw po ng Lunes. Pero sa bandang hapon at ilang bahagi ng Visayas, may mga pag-uulan po. Nandiyan kasi yung easterlies, yung nakikita nyo po na kulay asul na yan. Ito, meron pang pula dito. So, yan yung epekto ng easterlies kaya nagtaas ang pag-asa ng heavy rainfall warning. Though hindi naman kalakasan kadamihan yung pag-uulan, pero still, ito yung banta pa rin ng mga pag-uulan. So, ngayong hapon po, February 2, 2026, meron po tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan. Diyan po sa may Catanduanes, sa may Albay, Sorsogon, Masbate, Samar, Northern Samar at Eastern Samar. Take note po, tandaan nyo po yung mga lugar. Pagdating naman po ng ngayong hapon din, ng Lunes, hanggang sa Tuesday po ng hapon, February 3, meron pong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. Diyan pa rin po sa may Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. So kung mapapansin ho ninyo, 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan, kayang-kayang magbigay ng mga pagbabahayan sa mga low-lying areas. So yung mga lugar po na binanggit ko, mag-ingat sa banta ng mga pag-ulan. Ito po, pagdating ng Tuesday po ng hapon hanggang sa Miyerkules po ng hapon, meron naman tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kaya po yung mga kababayan natin nagtatanong sa akin, umuulan ho sa mga lugar nila, ang sinasabi, ito na ba yung bagyo o banta ng bagyong Basyang? Ang banta po ng bagyong Basyang, o dapat hindi pa natin tawagin itong bagyong Basyang kasi wala pa naman, no, ay masyadong malayo sa ngayon. Ang pagitan po natin na minomonitor yan, February 4 pa hanggang sa February 10. So malayo pa, ito siya, ito po yung circulation ng hangin niya. Kung makikita nyo, meron na pong development ng cloud cluster dito or circulation ng hangin na banta na maging low pressure area na lalapit po, tutumbok po dito sa may bandang silangan po ng Mindanao. Sa ating advanced weather system at sa tropical cyclone threat potential, ito ay papasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility, dadaan sa may Eastern Mindanao, sa bahagi po ng Eastern Visayas. Madalas naman, yan yung mga lugar na tinutumbok po, no, ng mga nabubuo po mga low pressure area. Pero lagi ko sinasabi sa inyo, wala ito sa category ng pagiging typhoon o super typhoon na bagyo. At dahil po nasa amihan at northeast monsoon pa rin tayo, malamig na hangin pa rin, hindi madedevelop ang mga low pressure area or mga bagyo para mas lumakas po ng lumakas. Mas mataas pa nga po ang tsansa na itong LPA na yan o cloud cluster o banta ng low pressure area na papasok sa ating par ay mas mataas ang tsansang malusaw kapag nawala po ang epekto ng shear line. Alam nyo, ang isa pong dahilan kaya nade-develop po ang mga bagyo, mga low pressure area ay dahil po sa malinsangan or mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko at yun po ang easterlies. At uulitin ko, yung mga lugar na binanggit ko na apektado po ng heavy rainfall warning, mag-ingat po yung mga low-lying areas sa banta ng mga pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. Ngayon mga kaibigan ko, ipapaalala ko sa inyo na meron tayong tatlong weather system. Meron pa rin tayong northeast monsoon, meron shear line at mga localized thunderstorms. Ang banta naman po ng low pressure area sa ngayon, hindi pa ito dapat nating katakutan. Pero kinakailangan na maging handa at paghandaan po natin. Unang-una, ito po, lagi ko sinasabi and always sa mga update ko, yung mga paalala. Bakit daw, sabi ng iba, Kuya Francis, bakit paulit-ulit ka sa mga paalala mo? Wala namang bagyo, hindi naman kami dapat mag-alala, di ba? So, wala sinasabi ko na, hindi tayo dapat mag-alala
Pero kailangan maging alerto. Alam niyo po, mainit ang panahon, maganda ang panahon. And usually pag ganitong wala namang bagyo, hindi tayo masyadong nagbibigay ng mga update na nakakatakot kasi wala naman eh. Pero ang gusto nating mangyari ngayon, malayo pa lang, nasisili pa lang sa advanced weather system natin o sa tropical cyclone threat potential ay binibigay na natin ng babala sa ating pong mga kababayan. So kailangan unang-unang paalala ay maging updated pa rin po kayo sa lagay ng ating panahon. Meron mang bagyo o wala, kailangan lagi kayong active para kapag may mga update tayo, madaling araw po tayo nag-update para yung mga kababayan natin aalis, mga papasok sa eskwela, sa trabaho, yung mga papalaot ay alam po ang lagay ng panahon. Importante ho yan. Yung pangalawang paalala ho, layan ko sinasabi, lalo na ho sa mga low-lying areas, ang dami kong binanggit sa Catanduanes, sa May Albay, Sorsogon, Masbate, Samar, Northern Samar, Eastern Samar, yang mga lugar po na yan, mag-ingat po sa mga banta ng pagbabaha. Kaya kailangan linisin ng kapaligiran yung mga basura, mga plastic na nakakalat po sa mga daan, sa mga kanal. Kapag meron kasi mga bugso ng mga pag-ulan, magkakaroon tayo ng biglaang pagbabaha kapag napakarami pong basura. Alam nyo po, minsan may mga unexpected tayo na pag-uulan na hindi inaasahan. Kaya nga po sinasabi ko, mas maganda lagi tayong handa. Maglinis ho ng kapaligiran. Yung tapat natin, kahit yung kabilang gilid, pwede nating linisin ho. Yung pangatlong paalala ko, alam ko yung iba sa ngayon ay nagpapagawa, nagpapaayos ng bahay, nagpapatibay, lalo na po yung mga budget. Pero yung wala naman po mga budget, pwede ho natin kahit papaano is doblehin lamang yung pundasyon ng mga bahay kung hindi man po konkreto. At yung mga bubong, tapalan po ng mga bulkasil o sabihin na natin anumang pampatibay para in case na magkaroon po tayo ng mga biglang pag-ulan. Alam nyo ho, no? Kahit wala na tayo sa tag-ulan at papasok na yung tag-init, may mga ina-expect pa rin po tayo na pag-ulan. Tulad nito, tatlong weather system at ang shoreline ang pinakapangunahing weather system na nagbibigay ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng Visayas. Ngayong February, sa pagkatala po ng pag-asa, nasa isang bagyo lamang ang papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At itong nakikitang LPA ay hindi pa sa ngayon may consider na siya ang magiging una o ito yung magiging unang bagyo ngayong February at pangalawa naman ngayong 2026. Sinasabi ng iba na ang bantado ng bagyong Basyang kasi yun po yung susunod na pangalan ng bagyo, nakakatakot daw para daw super typhoon o typhoon category ang bagyong Basyang. Huwag ho kayong maniwala sa ibang mga update na sinasabi na ito'y sobrang lakas. Wala po tayong pagbabasihan dito hanggat hindi lumalabas yung tinatawag na area of probability, yung pinaka-forecast track and intensity ng isang bagyo. Sa ngayon, ayon na rin sa ating mga update sa advanced weather system natin, hindi ito magiging malakas. Tandaan nyo ho yan at kinakailangan huwag tayong masyadong kabahan pag mayroong mga update. Alam nyo po, dito sa ating channel, ina-explain ko mabuti one by one, lalo na po sa mga senior natin, lagi ko silang inaalalayan. Meron pa tayong isang channel at maraming salamat sa pagsuporta nyo sa atin sa araw-araw. Yung isang paalala, na lagi ko sinasabi, kinakailangan po mag-safety tayo ng pagkain na pang ilang araw na. Lalo na po yung mga nakatira sa mga low-lying areas, sa mga malalayong lugar, no? Kinakailangan ho yan. Hindi lang sila, lahat po tayo. Para in case may mga pag-uulan, hindi tayo labas na labas at mahirap po talaga yung ganoon. At ito din, i-safety natin ang mga importanteng gamit. Always and araw-araw sa mga update, lagi ko pong sinasabi yan, mga dokumento, mga papeles, wag na nating hintayin na merong dumating pa na bagyo saka pa lang tayo mag-aasikaso. Imbes na yung time natin sa pag-aasikaso ng mga importanteng gamit ay nagagawa natin sa ibang bagay, doon pa lang natin gagawin, no? Dapat ayusin ho natin. Yung iba nagsasawa na sa paulit-ulit kong paalala, pero pasensya na ho kayo. Etong mga paalala ko ay makakapagligtas po ng buhay. At ito ho, yung isang paalala na lagi ko sinasabi, no? Na kinakailangan po nating always and araw-araw po na manalangin sa Panginoon na wala pong pumasok na malakas na bagyo, typhoon o super typhoon po na bagyo. At kinakailangan naman natin ng pag-uulan, pero late lang, wag lang yung sobra-sobra dahil marami tayong mga pananim. At kung makikita nyo ho sa mga susunod na mga araw, no, ay mas magagandang panahon naman ang ating aasahan. Kasi yung LPA sa pagitan ng February 4 hanggang sa February 10, hindi pa naman yan magbibigay ng mga pag-uulan. Wala pa naman yung direktang epekto. So, sa ngayon, mas okay ang ating magiging panahon. Mga kaibigan, mga kababayan ko, uulitin ko na ang ating lagay ng panahon sa ngayon, tatlong weather system. Sa mga hindi nakasubaybay sa unahan, meron tayong shoreline, meron po tayong northeast monsoon at localized thunderstorms.
Kaya naman yung mga papalaot ho, mga, mangingisda natin dyan, ito po paalala ko sa inyo, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa area po ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Samar, Northern Samar, Eastern Samar, yung mga lugar po na yan, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan, okay pa yan, pero kailangan i-monitor nyo mismo. Wala naman tayo nakataas na gale warning, pero maging alerto po ha, at magdoble po ng doble po ang ingat, at kung papalaot, always i-check ang lagay ng panahon. Kung lalabas naman po, no, yung mga papasok sa eskwela, mga babiyahe, mga motorista natin, ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho ito sa mga biglaan pong bugso ng mga pag-uulan. So ngayon mga kababayan ko, ito po muna ang pinaka-update natin sa ngayon sa lagay ng ating panahon. And please huwag niyo kong kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel para ho sa next update ay ma-update at ma-notify ko po kayo. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.